recommendations, and I'm talking about yung sa ICC investigative team. Pero ang alam ko is nasa advanced stage na. Malapit na matapos yung investigative stage. So malapit na rin ang sumite nila ng recommendation, ng kanilang report and recommendation doon sa pre-trial chamber. Meron ganong pre-trial chamber before the trial chamber. So yung sa pre-trial chamber kasi level ang magde-decide kung makaka-issue, mag-i-issue dapat ng Nilagdaan ni United States President Donald Trump ang isang executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC dahil saan niya hindi makatwirang Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating itong Tabunin PH channel mga kababayan, and nandito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. At ito, nako mga kababayan, natatandaan nyo ba? Ito may balita. Mahalaga itong balita na ito mga kababayan kasi nako, lahat tayo kinakabahan kasi nga ang daming lumabas. Mga ilang weeks, I think 2 weeks ago, ang daming lumabas o ang daming pinapalabas lalo na sa mainstream media mga kababayan patungkol dyan sa arrest warrant kay former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Arrest warrant na ilalabas daw ng International Criminal Court or ICC mga kababayan. At nako, lahat ng kalaban ni former President Rodrigo Duterte mga kababayan, ang saya-saya nila mga kababayan. Lalo na si Sonny Trillanes, Laila de Lima, si Attorney Conte, di ba? Sila ito yung mga taong sumusuporta dito sa investigation ng ICC mga kababayan. At ito, nako, itong plano nila na tumakbo dito or doon sa ICC mga kababayan, ako mukhang barado dito mga kababayan sa balita na ito. At ito, pakinggan natin mga kababayan kung anong nangyari dito. Okay? So, ito muna, bago ko ipakita yung balita, ito muna mga kababayan, pakinggan muna natin. Ito 2 weeks ago ito mga kababayan. Okay? By the way, bago natin umpisahan mga kababayan, paki-like and share ng video natin, and then paki-subscribe na rin po sa channel natin. Sa lahat ng mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyong lahat, at sana po patuloy kayong sumuporta dito sa channel natin. Okay, eto pakinggan natin mga kababayan. Again, 2 weeks ito ha. Speed up lang natin para mabilisan lang. ng investigation ng ICC. Are you satisfied? well, bagamat nadidelay, and siguro I think they're justified naman kasi they're professionals, alam nila kung anong ginagawa nila, yung talagang they just wanted to be very sure. So ano ibig sabihin yung mga abogado at judges sa mga korte natin dito sa Pilipinas mga kababayan, hindi professionals? Parang ito yung sinasabi ni Laila de Lima dito mga kababayan, kasi yung ICC mga professionals naman daw, kaya expected na di-delay. Ano ibig sabihin dito sa Pilipinas hindi professionals? Kasi nga raw pumupunta sila sa ICC para magkaroon ng hustisya doon sa mga biktima sa allegedly na tinatawag nilang EJK. Kaya wala silang tiwala dito sa justice system ng Pilipinas mga kababayan. Ako, kasi nga baka yan yung inisip nila na hindi mga professionals itong nasa justice system natin mga kababayan. Yung mga abogado, yung mga judges. Naku, niloloko tayo mga kababayan. Kaya ito, sabog yung panloloko dito ni Laila de Lima mga kababayan. About their findings and recommendations, and I'm talking about yung sa ICC investigative team. Pero ang alam ko is nasa advanced stage na. Malapit na matapos yung investigative stage. So malapit na rin ang sumite nila ng recommendation, ng kanilang report and recommendation doon sa pre-trial chamber. Meron ganong pre-trial chamber before the trial chamber. So yung sa pre-trial chamber kasi level ang magde-decide kung makaka-issue, mag-i-issue dapat ng warrant of arrest. So sa tingin namin is that malapit na yung stage na yan. And hopeful kami, optimistic kami na mangyayari yan, yung pag-issue ng warrant of arrest. Siyempre Warrant of arrest daw mga kababayan. Hopeful sila na malapit na raw mga kababayan. Sa tingin niyo dito, comment kayo dyan. Malapit na raw mga kababayan. Ako, ang tuwa-tuwa nila dito mga kababayan. Narinig nila ito? Ang tuwa-tuwa nila. Yung mga kakamping, yung mga kabayan black, yung mga makakaliwa mga kababayan. Ang saya-saya nila
Kasi nga raw malapit na raw maglabas ng arrest warrant dito kay Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Oh, 'di ba? Well, again, papatuloy natin ito. Ito lang kasi problema, mga kababayan. Tayo binabanatan, yung mga Duterte supporters, mga kababayan, binabanatan nila na kung bakit daw until now patuloy kayong sumusuporta dito sa mga Duterte. Kasi nga raw, hindi nyo mahal yung bayan natin. Ang mahal nyo lang daw yung mga Duterte. Ang mahal lang daw natin ay mga Duterte. Nasa pangalan daw, anong tawag nga nila? Idolatry yung tawag nila sa mga taong sumusuporta dito kay Duterte, mga kababayan. Ito lang din tanong natin doon sa mga bumabatikos o mga kritiko ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Tinitignan nyo ba talaga objectively kung bakit, or pinag-aralan nyo man ng mabuti kung bakit itong mga taong ito na sumusuporta dito kay Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, bakit until now nakasuporta pa rin sila? Hindi nila maintindihan, mga kababayan. Tayong lahat sumusuporta dito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi lahat tayo nakita at na-experience kung paano yung pamamalakad ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kasi kapag walang o kung hindi ginalingan ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, nung siya ay nakaupo bilang presidente, of course lahat tayo babaliktad. Lahat tayong mga nakasuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, babaliktad. O nga mismo, mga kababayan. Again, hindi ko lang matandaan kasi dalawang pinagpilian ko nung time na yon, si Pangulong Rodrigo Duterte at si Miriam Defensor Santiago, mga kababayan. Okay, yung nasa isip ko nung time na yon ng election nga, I will vote Miriam Santiago. Anyway, there's higher chance of President Rodrigo Duterte na manalo. So, kahit manalo man si Pangulong Rodrigo Duterte, mas okay na rin sa akin. Kung manalo si Miriam Santiago, okay rin sa akin. Yan yung nasa isip ko. Kaya parang sinabi ko na, I will vote for Miriam Santiago. Again, hindi ko lang matandaan kung on the election day, Miriam Santiago talagang binoto ko or si Pangulong Rodrigo Duterte. Nonetheless, nung si Pangulong Rodrigo Duterte na yung nakaupo, mga kababayan, na-appreciate ko talaga yung mga nagawa niya. Kaya nga, until now, nung time na yun na nakita ko yung mga nagawa niya, sumusuporta ako dito, mga kababayan. Kaya nga sumusuporta tayo kay Sara Duterte kasi lahat tayo mga nakasuporta, nakita natin kung ano yung concern nila dito sa ating bansa. Natatandaan nyo nung time ni Pinoy, mga kababayan? Ako, hindi talaga ako bumoto dun kay Pinoy. Ang dami kong mga kakilalang bumoto kay Pinoy. Yet, nung naging presidente si Pinoy, bumaliktad karamihan sa mga supporters kasi hindi na-appreciate. Kasi sinasabi nila dito na tayong mga Pilipino, blind followers daw tayo. Ito, disagree ako dyan. Kasi nga, nung time ni Pinoy, ang daming followers, ang daming mga nakasuporta doon kay Pinoy. Imagine niyo kung hindi niyo natatandaan, nung una, walang plano si Pinoy na tumakbo bilang pangulo. Ang may gustong tumakbo doon si Marojas, mga kababayan. Anyat nung namatay si Cory Aquino, biglang lumakas yung panawagan na sana si Pinoy tatakbo. And then suddenly nanalo nga si Pinoy. Umatras si Marojas, naging vice president na lang yung tinakbuhan niya. And then nanalo si Pinoy. Unfortunately, hindi nanalo si Marojas, mga kababayan. Kasi nga, ang daming bumoto ni Pinoy. Nung siya na naging presidente, yun na nga, nagkalabo-labo na tayo, mga kababayan. Kaya masasabi ko nga, hindi blind followers yung
mga Pilipino. Until now, nakasuporta pa rin tayo kay Pangulong Rodrigo Duterte kasi alam natin na ang daming nagawa at ang dami pang gagawin, pwedeng gawin ng mga Duterte para sa bayan natin, mga kababayan. At ito, unfortunately, meron talaga mga tao katulad ni Laila de Lima, mga kababayan, na gustong ipakulong itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Ito sinasabi niya malapit na raw maglabas ng arrest warrant, mga kababayan. Kaya nga, parang somehow, nawo-worry tayo, mga kababayan. Kasi if darating talagang time na maglabas ng arrest warrant, ano mangyayari? I-request nila yung Interpol na mag-arrest dito kay Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. And wala magagawa yung bansa natin. Anong gagawin? Mag-submit sila doon sa Interpol. Hindi sila mag-submit doon sa ICC kasi hindi naman tayo member ng ICC na. Mag-submit sila doon sa Interpol. So, tutulong yung Philippine government natin na mahuli si Pangulong Rodrigo Duterte at isusurrender nila sa Interpol. Yung Interpol na ang mag-submit kay Pangulong Rodrigo Duterte doon sa ICC, mga kababayan. Again, nawo-worry tayo patungkol dyan. And yet, ngayon, mga kababayan, parado itong gusto ni Laila de Lima, mga kababayan, at sa mga mga grupong gustong ipakulong si Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Eto, tingnan niyo ito. Balita kahapon lang, mga kababayan. O kailan ito? 2 days ago pala. Ito, mga kababayan. Pakinggan ninyo, ha? Yan. Nilagdaan ni United States President Donald Trump ang isang executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC dahil saan niya hindi makatwirang pag-target sa Amerika at Israel. Ang kautusan ay naglalagay ng mga financial at visa restrictions sa mga individual na tumutulong sa investigasyon ng ICC. Financial and visa restrictions sa mga taong tutulong sa lahat ng investigation ng ICC, mga kababayan. Sino kayong mga taong ito? Comment kayo dyan kung sino magkakaroon ng restrictions. Again, kung yung ICC magpapatuloy yan investigahan itong si Pangulong Rodrigo Duterte at mayroong taong or mga taong or grupong tutulong dito, magkakaroon ng visa restrictions. Anong ibig sabihin? Hindi na makakapasok yan sa US, mga kababayan. Ang tindi nito, mga kababayan. Diba? Proud na proud yung iba. Gusto talaga. Si Atty. Conti, sinabihan pa see you in the ICC daw. Mga kababayan, ano na nangyari dito? So, magpatuloy natin. Laban sa mga mamamayan ng US o mga kaalyado nito. Matatandaan noong hindi lang US, mga kababayan, pati sa mga kaalyado. November 2024, may inilabas na arrest warrant ang ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng mga di umano'y krimen sa Gaza. Binatikos ng White House ang ICC, sinasabing pinahina ng ICC ang karapatan ng Israel sa pagtatanggol sa sarili habang hindi pinapansin ang mga kilos ng Iran at mga anti-Israel na grupo. Okay, ito, analyze natin, mga kababayan. So, anong mga posibleng mangyari nito? Okay, analyze natin. Ito, naglabas ng executive order si Donald Trump, mga kababayan, laban doon sa mga grupo or kaninong individual na tutulong sa ICC ng kahit anumang investigasyon. Laban sa US at the same time sa lahat ng mga kaalyado nito. Okay? Ngayon, sa current administration natin ngayon, mga kababayan, current administration ni Bongbong Marcos, sino yung preferred na kaalyado ni Bongbong Marcos? Comment kayo dyan. Di ba Amerika? Preferred ni Bongbong Marcos na maging kaalyado itong Amerika. And karamihan sa atin, mga kababayan, ay gustong kaalyado yung Amerika. Ayaw natin ng China, di ba? Ang daming galit sa China. Kasi ang daming nagalit kay former President Rodrigo Duterte kasi nakipag-alyado dito sa China. Ayaw nila, di ba? Ngayon,
gusto ng administration na maging kaalyado yung Amerika. Unfortunately, ayaw ng Amerika na mag-intervene yung ICC. So, anong mangyayari ngayon? Ako, trap ngayon. Na-trap ito ngayong administration ni Marcos. Kahit sabihin, well, of course, kahit sabihin ni Marcos na hindi tayo babalik sa ICC yet, merong mga tao dyan na hinahayaan ng administrasyong Marcos na makipag-coordinate or makipag-cooperate dyan sa ICC, mga kababayan. So, ano mangyayari? Kapag nalaman ng US na inaalaw ng ating bansa na mayroong taong or grupo na mag-cooperate dyan sa ICC, any investigation, nako, mamimiligro dito yung pakikipag-alyansa natin dito sa Amerika, mga kababayan. At ito yung priority ni Bongbong Marcos sa kanyang foreign policy, mga kababayan, na makikipag-alyansa talaga sa Amerika kasi alam natin wala tayong laban dito sa China. Unfortunately, nakikita ni solusyon ni Bongbong Marcos dito na of course makikipag-alyansa tayo sa US at sa ibang mga kaalyado ng US. O, di ba? So do you think kapag ipagpatuloy yan ng ibang grupo o yung mga ahensya ng gobyerno na tumutulong dyan sa ICC, kahit idinay pa yan ni Bongbong Marcos na na walang tumutulong, yet of course alam natin na meron. O kung ipagpatuloy nila yan, mga kababayan, do you think papayag si Donald Trump at pagpatuloy pa niya itong pakikipag-alyado dito sa Pilipinas, mga kababayan? Kasi kung ako si Donald Trump, mga kababayan, America can live or US can live without the Philippines, mga kababayan. Kung anong gawin niyo dyan, kayo dyan Pilipinas, kung anong gawin niyo dyan na salungat sa gusto ko, pwede kong putulin yung pag-alyansa natin. Anyway, wala. Ano lang naman yung benefit na makukuha ko sa inyo? Again, I can live without the Philippines. But the question now, kayo Pilipinas, kaya nyo bang depensahan yung bansa ninyo na wala yung US? Yan yung tanong ni Trump ngayon. So again, kung ipagpatuloy talaga yan ng mga tao na sa likod ng ICC na yan, nako, ano kayong mangyayari sa ating bansa, mga kababayan? Again, ang daming tao, again, sa social media, tingnan ninyo, daming tao nga na-excited na dyan sa ICC, sa arrest warrant. Mahal na mahal yung Amerika. Ano ang nangyari ngayon? Ayaw ng Amerika sa ICC. Gusto nyo ng Amerika, gusto nyo ng ICC. Ano nang nangyayari ngayon? Comment kayo dyan, mga kababayan. Ako, itong si Leila de Lima at ng ibang grupo na tumutulong dito sa ICC, baradong-barado dito, mga kababayan. Dito sa policy ni President Donald Trump, mga kababayan. Anyway, ito lang muna. Comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito, kung anong mga posibleng mangyayari. Ito, na-analyze lang natin kung anong mga posibleng mangyayari dito. Okay? So, comment kayo dyan. And then, paki-like and share ng video natin. And then, yung pakisuyo ko sa inyo, kung pwede, pa-subscribe na rin po sa channel natin, mga kababayan. Okay? Maraming salamat sa lahat. And then, magandang araw po sa inyo.